Magandang tanghali mga kabay. So ito yung pangalawa ko na repair mga kabay. Job number 39667 letter B. Kasamahan ito kanina sa finishing sander na DeWalt. So ito mga kabay, hindi ko na siya isasaksak dahil ayan, nakita ko na putol. Pero may iba pa po siyang sira. Ayan, katulad nito. Kapag inaalog nyo po, malakas na po yung palag ng spindle. So ibig sabihin yan, pwedeng sira yung field housing, pwede rin sira yung bearing housing at bearing. Tapos yung chuck niya, kung mapapansin nyo mga kabay, ang laki na po ng buka. Ayan, manipis na. So, ayan, ayaw na rin siya sumagad. So, sira na rin po yan. Papalitan natin yan. Chuck. Tsaka yung kanyang cord protector lang. Kasi yung cord pwede na natin putulin. Tapos, kabit natin ulit. So, para malaman natin mga kabay kung ano pa ibang sira, bubuksan po natin. So ayan mga kabay, nabuksan ko na po, natanggal ko na yung screw. So angat na po natin ito. Ayan. Yun. Lusaw po yung ano ng field coil pala. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo mga kabay, kaya po malakas yung alog ng spindle. Ayan. Ayan. Sira din po yung sa bearing housing niya, ito po. Tapos yung lagayan nitong bearing, ito, yung plastic, sira na po. Ayan. So, nasisira yan siya madalas kapag yung nagbabarina kayo na iniikot-ikot nyo. Yung parang, yung tawag ba yan? Ayan, so may barina dito. Yung halimbawa, 10mm lang yung pambutas mo. Tapos gusto nyong lakihan, gawin yung 1/2 yung butas. Ginaganon po nila yan, kalimitan. Ayan. Yan po yung dahilan kung bakit nasisira yung housing at yung bearing housing. Ayan. So ngayon, tatanggalin natin yung carbon. Tingnan natin kung may carbon. So ayan, maiksi na rin po yung carbon niya. Kung makikita nyo. Ayan. So maiksi na, dapat ganun po yung kahaba. So magpapalit din po tayo niyan. Siyempre, kailangan natin baklasin yung bearing housing para malaman nyo po kung ano yung bearing housing. Ayan, ito po yung plate. Ayan, kung mapapansin nyo mga ayun, pudpud din. Wala na po yung sa hammer nya. Pudpud na rin dito. Sira na rin yung bearing housing. Ayan. Ayan. So, malaki na po yung palag. So, ang papalitan natin dito mga kabay, bearing housing, spindle gear, chuck, at yung kanyang housing. Ito po, yung pinaka-field housing niya. Para po mawala yung palag. Pero, meron pang isa. Ayan. So, sa armature niya mga kabay, bihira po nasisira yung armature ng 024. Ang lagi po nasisira ito, field coil. Ayan po, kung mapapansin nyo, naglabasan po yung epoxy niya. Ang tawag ba niyan? Pinaka-ano. Para siyang lumubo. Ayan. Ayan. Yung puti na yan. Pag ganyan, pinapalitan ko na siya kasi minsan mabilis na po mag-init yan. So, ulitin ko, ang papalitan ko dito ay field coil, carbon brass, cord protector, bearing housing, at yung spindle gear niya kasama yung chuck. So, yung plate niya mga kabay, buo pa. Ayan. So, ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na pyesa po yung papalit natin dito sa DWD-024. Ayan. So, babalik na lang natin ito mga kabay dahil tapos na po yung ating estimate. Ayan, aantayin na lang natin kung i-approve ng customer. So, pagpudpud kasi yung ngipin ng spindle, mahina na po hammer niyan. Kaya ko po siya pinapalitan. Ayan. Diin ka na lang ng diin, tapos wala na, hindi na gumagana yung hammer. Para na rin siyang drill kahit ilagay mo pa sa hammer kapag pudpud yung ngipin ng gear. Ayan. So, yun po yung dahilan mga kabay. So, ito babalik na lang natin dahil natapos na po yung ating estimate. Hindi ko na po siya papaandarin mga kabay dahil putol po yung kanyang cord. Ayan. So, nakita ko naman po yung armature buo pa. So, walang problema yan. Yung switch naman niya, maganda pa yung spring. Ayan. Bumabalik pa ng maayos. So, okay pa yan. So, sasara na lang natin. Para po matapos na po tayo.
So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan mga kabay, natapos na po yung ating estimate sa DWD-024. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. Bye-bye!